October 7, 2023. Tumambad sa mga news channel sa buong mundo ang walang awang pagpaslang ng mga Hamas militants sa daan-daang sibilyang Israelis na masayang nagsasayawan at nagpa-party sa isang music festival na 3 milya lang ang layo mula sa Israel at Gaza border. Kasabay ang pagpaulan ng mahigit 5,000 rockets paloob ng Israel. Dahil dito, agad nagdeklara ng all-out war ang Israeli Prime Minister at sinabing pupulbusin nila ang kalaban hanggang wala nang matitirang miyembro ng Hamas sa mundong ibabaw. Ang tanong ng karamihan, ano nga ba ang Hamas? Paano ito nabuo? Ano ang ugat ng matinding galit nito sa Israel? At bakit ito biglang umatake matapos ang mahabang panahong pananahimik? Higit sa lahat, paano isa-isang hinanting ng Mossad ang mga leader nito simula nung ito ay naitatag? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Ang biglaang pag-atake ng Palestinian militant group na Hamas sa Israel na nagsimula noong Sabado ay makikita bilang isang turning point sa mahigit 7 dekada na Palestinian-Israeli conflict. Ang planadong pag-atake na tinawag ng Hamas na Operation Al-Aqsa Flood ay nagumpisa sa pagpasok ng halos 1,000 militante sa teritoryo ng Israel. Kasabay ng pagpaulan nila ng libo-libong rockets ay agad nilang sinira ang mga border fence at paggamit ng mga paragliders upang makapasok, at nang nasa loob na sila ay walang habas na pumatay ng daang-daang mga sibilyan at sundalo at kumuha ng dose-dosena mga hostages pabalik sa Gaza. Noong 1948, Arab-Israeli War pa ang huling malaking pag-ataking ganito na naganap sa loob mismo ng Israel. Sinabi ng Hamas na ang pag-atake ay kabayaran para sa pagpapahirap ng Israel sa mga tao sa Gaza at paglapastanganan sa Al-Aqsa Mosque sa Jerusalem. Ang Hamas ay unang nabuo noong 1987 sa tinatawag na First Intifada, ang unang uprising ng mga Palestinians kontra sa Israel. Sa galit nila dala ng opresyon, pang-aagaw ng kanilang mga tirahan at pananakop, nagkaroon ng malawakang street protests ang mga Palestinians at kasabay ng malaking kaguluhang ito ay ang pag-usbong ng Hamas. Sina Sheikh Ahmed Yassin at Abdel Aziz Al-Rantisi ang mga unang nagtatag ng Hamas. Si Yassin na kilalang mahusay at charismatic na leader ang nag-provide ng spiritual at ideological foundation ng grupo. Ang kanyang ideya na isang independent Islamic state para sa mga Palestino ang naging selling point upang makakuha ng suporta ang Hamas sa masa. Samantalang si Al-Rantisi naman, na isang medical doctor, ang nag-ambag ng kanyang organizational skills at strategic mindset upang makabuelo ang grupo sa umpisa. Ang salitang Hamas ay mismong isang acronym para sa Harakat Al-Muqawama Al-Islamiyah, Arabic para sa Islamic Resistance Movement. Ang grupo, tulad ng karamihan ng mga paksyon ng Palestinian at partidong pampolitika, ay iginigiit na ang Israel ay isang salot na sumasakop at sila di umano ang puwersa na lalaban sa salot upang palayain ng mga Palestinians. Itinuturing nito ang Israel bilang hindi isang lehitimong estado. Hindi tulad ng iba pang mga paksyon ng Palestinians, tumanggi ang Hamas na makipag-ugnayan sa Israel. Noong 1993, tinutulan nito ang Oslo Accords, isang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng Palestine Liberation Organization o PLO sa pamumuno ni Yasser Arafat para sa pagtatag ng independenteng estado ng mga Palestinians sa tabi ng Israel. Mula 1993, lalo pang naging popular ang pangalan ng Hamas sa masa ng mga Palestino dahil sa mga social services na kanilang pinatupad sa larangan ng libreng edukasyon, healthcare at welfare sa mga Palestinians. Ngunit sa likod nito ay mga sekretong pag-aalsa, pambobomba at pang-blackmail ang ginagawa ng Hamas laban sa gobyerno at mamamayan ng Israel. Dahil sa maraming pag-atake ng naturang grupo, itinalaga sila bilang isang teroristang organisasyon ng Estados Unidos, European Union at mismong Israel. Ang US State Department na noon ang nagsabi na ang Hamas ay tumatanggap ng pondo, armas at pagsasanay mula sa Iran. Ayon sa Pangulo ng Ministry of Defense ng Israel na si Yoav Gallant, na ang Iran ay nagbibigay sa Hamas ng aabot sa $100 million taon-taon upang panggastos nito sa kanilang operasyon laban sa Israel. Kaya nakakabili ito ng mga rockets, mga gamit at mga high-powered weapons na ginamit nila sa pag-atake sa Israel nitong nakaraang mga araw. 2014 pa ang huling malaking pagkilos ng Hamas sa pagdukot ng 3 Israeli teenagers na naging mitsa ng 7 linggong bakbakan. Ngunit ano nga ba ang dahilan ng biglaang malaking pag-atake ng Hamas ngayong matagal na itong nananahimik?
Ayon sa mga eksperto, isang malaking dahilan ay upang maibalik at maging mainit muli ang issue tungkol sa pang-aapi ng Israel sa mga Palestino na natatabunan sa usapin ng peace process na pinamumunuan ng Saudi Prince na si Mohammed bin Salman noong nakaraang buwan, na naglalayong kilalanin sa unang pagkakataon ng mga Arab countries ang State of Israel at magtatag ng magandang ugnayan sa nasabing estado. Ang relasyong Saudi-Israel ay maaaring maging isang mahalagang sandali para sa pagiging lehitimo ng Israel sa rehiyon dahil maaari itong mag-udyok sa ibang mga bansang Muslim na sumunod. Taliwas ito sa pangako dati ng Saudi Arabia na hindi kikilalanin ng Israel hanggat hindi nito binibigyan ng kalayaan ng mga Palestinians. Kaya ang layunin sa biglang pag-atake ng Hamas ay upang ibalik ang atensyon sa usaping Israeli-Palestinian conflict at dagdag pa ng mga eksperto, sila nga ay nagtagumpay sa kanilang layunin na ito sa pag-atake nitong October 7. Isa pang dahilan ay maaaring nagpapakitang gilas rin ng grupo sa kakayanan ng puwersa nito pagdating sa bakbakan. Isang malaking sampal nga naman sa mukha ng Israeli Military at Intelligence Unit ang kapalpakan nilang maipagtanggol ang kanilang mga mamamayan at hindi matiktikan ang plano ng Hamas. Ang Hamas ay naghatid ng isang suntok sa Israel na higit sa kung ano ang nakasanayan nito. Sabi ni Omar Rahman, isang miyembro ng Middle East Council on Global Affairs na nakatutok sa mga kaganapan sa pagitan ng Israel at Palestine. Ang ginawa nilang surprise attack ay tila isang deklarasyon na dapat maseryosohin ng international community ang kanilang kakayahan, sabi ni Rahman. Ayon sa mga opisyal ng Israeli military noong unang araw ng pag-atake, na kinuha ng Hamas ang dosena ng mga hostages. Ngunit sinabi ng Hamas na ang dinukot nito ay aabot sa 100 katao at karamihan sa mga ito ay mga sibilyan. Isa raw itong trademark ng Hamas na dati na rin nandukot ng mga hostages upang iswap sa paglaya ng mga miyembro nito na kasalukuyang nakakulong sa loob ng Israel. Para makita ng buong mundo ang kanilang operasyon, nagkabit pa ng mga GoPro ang kanilang mga miyembro na naka-uniforme ng malakomandos habang niraratrat at dinudukot ang mga sibilyan sa isang music festival na puno ng sayawan at kabataang nagpaparty. Malinaw na gusto ng Hamas ng atensyon at publicity. Bukod sa pananakot sa Israeli public tungkol sa kanilang bagsik, nagsisilbi rin ng mga videos na ito na kasangkapan upang lalo silang suportahan ng mga Palestinians. Nagigil rin sa pang-aapi at pagnanakaw di umano ng Israel ng kanilang homeland. Gustong i-project ng Hamas na sila ang savior ng mga aping Palestinians at hindi sila nagkamali sa suportang binibigay sa kanila ng mga tao ng Gaza. Sa kabilang banda naman ay ang tanong na ngayong ginalit nila ang Israel at nag-declare ito ng all-out war, kakayanin kaya ng Hamas ang malakas na puwersang paparating sa kanila? Sa tingin ng iba ay matagal lang naghahanda ang Hamas ng all-out offensive laban sa kanila ng Israel. At dahil malakas ang loob nito, hindi malayong may malaking bansa na sumusuporta nito at ayon sa spekulasyon, ito ay walang iba kundi ang bansang Iran. Hindi kasi sang-ayon ang Iran sa balak ng ibang Middle Eastern countries na makikipagkaibigan sa Israel. Bukod sa Iran, umaasa rin ang Hamas na mag-aaklas ang mga mamamayan ng Gaza, Jerusalem, West Bank at mga Arab-Israelis na sumusuporta sa Hamas maging mga militante sa Southern Lebanon. Ayon sa pahayag ng senior Hamas official na si Saleh al-Aruri, handa raw sila sa worst case scenario. Kasama na rito ang isang malakihang ground invasion upang magkaalaman na kung sino talaga ang mananalo once and for all sa labang ito. Ito ay sa kabila ng malayong agwat sa firepower ng dalawang panig, bukod pa sa suporta ng Estados Unidos sa Israel na nagumpisa na magpadala ng kanilang military assets sa lugar. Matatanda ang pinagtulong-tulungan na ang Israel ng ilang Arab countries sa tinaguriang Six-Day War at lumabas pa rin itong panalo. Ang masaklap nga lang, sa ginawang walang habas na counter-offensive ngayon ng Israel gamit ng kanilang superior firepower, maraming sibilyan ang nadadamay at binabawian ng buhay sa loob ng Gaza. Isang halimbawa na lang ay ang airstrike na ginawa ng Israeli Air Force sa bahay ng kapatid ng isang Hamas leader na si Mohammed Deif na tumapos ng buhay ng kapatid nito, ngunit nadamay ang dalawa nitong anak at iba pa mga kapitbahay na walang koneksyon sa Hamas. Gayon din ang sinapit ng mga residential na gusali na ginawang kuta ng ilang opisyal ng Hamas na kitang-kitang pinulbos ng airstrike ng Israel, ngunit katumbas nito ay buhay ng halos 200 sibilyan. Simula nang maitatag ang Hamas, naging busy rin ang Israeli Mossad sa tila naging pusa at daga na habulan upang isa-isang pitasin ng mga lider ng Hamas. Noong 1997, gamit ang isang nerve agent, tinangka nilang lasunin sa kalye ng Amman, Jordan ng isang Hamas high-ranking official na si Khaled Mishal. Sa kasamaang palad, kahit natagumpay nilang nalason ang target, nabuking naman ng mga Jordanian police ang dalawang Mossad secret agents at naaresto.
Napilitan tuloy ang Israel na i-release sa kulungan ang nooy nakakulong na Hamas leader na si Sheikh Ahmed Yassin kapalit ng dalawa nilang secret agents at ibigay rin sa Mossad ang antidote o gamot sa lason na nasa katawan na ni Khaled Mishal kaya siya ay nakarecover. Ngunit umpisa lamang ito sa mga handang gawin ng Mossad upang huntingin ng mga leader ng Hamas. Noong March 22, 2004, habang papunta sa isang moske kasama ang kanyang mga bodyguards, si Sheikh Ahmed Yassin na nooy naka-wheelchair na ay sapol ng isang missile mula sa isang Israeli helicopter gunship na kanyang ikinamatay kasama ng dalawa niyang bodyguards at 6 na sibilyan. Mariing kinundina ng mga Palestinians ang kanyang pagkamatay at umabot sa 200,000 ang umattend sa kanyang libing. Dahil dito, naiwan na lang si Al-Rantisi bilang leader at spokesperson ng Hamas. Ngunit pagsapit ng April 17 ng taon ding yon, wala pang isang buwan matapos mapatay si Yassin, pinaulanan siya ng Hellfire missiles mula sa isang AH-64 Apache helicopter ng Israel. Tila tinupad nito ang kanyang hiling dahil sa isang interview noong 1998, tinanong si Al-Rantisi kung takot ba siya sa kamatayan. Ang sabi niya kapag sinalin sa Tagalog ay, "Takot ako kapag dahil ito sa sakit. Kaya mas gugustuhin ko pang mamatay sa pag-atake ng isang Apache helicopter kaysa mamatay sa heart attack." At ito nga ang kanyang sinapit. Sa pagkawala ng dalawang orihinal na leader, ipinasa ika nga ang baton sa mga leaders na sila Ismail Haniyeh at Khaled Mishal na siyang lalong nagpalawig sa pakikipag-alyansa ng Hamas sa iba't ibang mga grupo na hindi sang-ayon sa Israel sa mga karatig bansa nito. Fast forward noong 2010, isang senior military commander ng Hamas ang tinarget na naman ng Mossad sa isang mitikuloso at tagumpay na operasyon sa Dubai. Habang nasa bakasyon, walang kamalay-malay si Mahmoud Al-Mabu na mga Mossad agents na pala ang mga kapwa niya turista sa hotel na nakadamit pa ng pang-tennis at nakasalubong niya ito sa lobby ng hotel. Ngunit sa kanyang muling pagpasok sa kwarto ay sinundan siya ng mga ito at tahimik na tinapos ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paglason, pagkuryente at pagtakip ng unan sa muka. Pagsapit ng 2017, isang Palestinian engineer at di umano'y opisyal ng Hamas ang binaril sa Kuala Lumpur, Malaysia nang walang ebidensya at suspect man lang na nakilala. Ayaw magsalita ng Mossad tungkol sa insidente pero sa isip ng Hamas, wala nang may ibang kayang gumawa ng gantong kalinis na pagpaslang sa kanilang mga miyembro. Patunay lamang na handang gawin ng Israel ang lahat ng paraan upang pahinain ang Hamas at tuluyang maparalisa ang kakayahan nitong umataking muli. Pero sa likod ng pinoproject ng Hamas na fighter at savior sila ng mga Palestinians ay isang madilim at malagim na kwento. Isang kwento ng korupsyon at terorismo hindi lang sa kanilang mga kalaban, kundi pati na rin sa kapwa nila mamamayan sa loob ng Gaza. Malakas di umano ang ebidensya na kinukuha ng Hamas ang pera galing sa mga international aids na para sana sa rehabilitasyon, healthcare at edukasyon ng mga tao sa Gaza. At ginagamit nila ito sa pagbili ng mga armas at maging panggastos ng kanilang mga leaders na may nagagandahang mga villas sa coastal area ng Gaza. Kung tutuusin, hikaos na sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao roon. Ngunit nakuha pang mangurakot ng Hamas ayon sa mga Palestinong hindi sang-ayon sa kanilang pamumuno. Bukod pa riyan ay ang favoritism di umano sa pagdidistribute ng mga resources na nakakarating lang sa mga taong malakas ang koneksyon sa mga opisyal at pinuno ng Hamas. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang akusasyong handang gumamit ng terorismo ang Hamas hindi lang sa kanilang kalaban kundi maging sa mga tao mismo na pinangakuan nilang poprotektahan. Sa loob ng pinaka-densely populated na syudad sa mundo, ginagamit di umano ng Hamas ang mga civilian structures bilang cover sa kanilang military operations laban sa Israel, kagaya na lamang ng paglo-launch ng kanilang missile attacks sa loob ng Israel na galing mismo sa mga ospital, eskwelahan at moske na naging target tuloy ngayon ng mga airstrikes ng Israel na ikinasawi ng maraming sibilyan. May mga nagsasabi rin na hindi lahat ng missiles ng Hamas ay pumapasok sa Israel, bagkus ay bumabagsak ang iba nito sa mga kabahayan na puno ng Palestinian civilians at isinasawalang bahala lamang daw ito ng Hamas. Ang taktikang ito ay hindi lamang isang violation sa prinsipyo ng humanitarian law. Malinaw daw itong pagsasawalang bahala sa kaligtasan ng mga inosenteng sibilyan na siguradong madadamay sa resback ng Israel sa ginawa nilang pananalakay. Dito ay mas kawawa ang mga tao sa Gaza. Bukod sa mga blockades na iniimpose ng Israel laban sa kanila, isa pa nilang kakaharapin ay ang madungis na taktika ng sinusuportahan nilang grupo na nangakong magbigay sa kanila ng hustisya at kalayaan. Sa ngayon, naghahanda na ang Israel para sa isang full-scale ground offensive at baka sa oras na mapapanood nyo ang videong ito ay maaaring mangyayari na ang kinatatakutan ng lahat. Dahil sa hirap ma-identify kung sino ba ang kalaban at sibilyan sa isang full-scale ground combat, maraming sibilyan na naman ang madadamay.
At sa bandang huli, magsisisihan na naman ang dalawang panig kung sino ang dapat managot sa maraming buhay na masasayang. Gayong kalahati ng populasyon ng Gaza ay mga bata. Masakit isipin na sa isang sigalot na tumagal ng ilang dekada, magwawakas ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ang pag-usbong ng Hamas at lalong paglaki ng gulo sa rehiyong ito ay patunay lamang na malalim ang pinagugatan ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang panig. Walang gustong bumigay, parehas silang may pinaglalaban. Kapwa sila may dahilan na mahirap nating maintindihan bilang mga tao sa labas na hindi nararanasan ng kanilang pang-araw-araw na pakikibaka. Kaya sa gyerang ito, hindi ako magtatanong kung kaninong side ka ba kakampi. Mas gugustuhin ko pang makiusap na lang na ipagdasal natin na balang araw may makikitang solusyon ng dalawang panig maging ang international community upang matapos na ang patuloy na pagkawala ng maraming inosenteng buhay. Dahil para sa akin, tanging milagro na lang mula sa langit ang nakikita kong solusyon sa malalim na sigalot na ito. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.